alam nyo, kung nakikinig kayo sa programa ko, ilang beses ko na siyang napulaan. Kasi number one, pinapamalas niya ako sa atin na siya ay laban sa korupsyon. Pero ang sabi ko, balat kayo ka naman eh. Malaban ka sa korupsyon. Pero yung ginawa mo na paghain ng panukalang batas at naging batas, na lumili ka ng isang Senate building na nagsimula sa 18 billion pesos hanggang lumobo ng 32 billion pesos para lang pakinabangan mo at ng mga kasama mo magkaroon ka ng marangyang opisina. Biro nyo, 32 billion pesos hanggang hindi pa natatapos. Ano ang tawag ko doon? That is corruption. Kasi ginagamit mo ang pera ng taong bayan hindi para sa kanilang interes, kundi para sa iyong interes at interes ng mga senador na gagamit noon. Hindi nyo kailangan yun. Meron na kayong mga opisina. Dapat yung 32 billion na yan na mga gastos, ginugol nyo sa pagpapaaral ng libre sa mga Pilipino, pagpapagawa ng mga eskwelahan, pagpapagawa ng mga ospital, pagbibigay ng mga gamot ng libre, pagpapagawa ng mga kalsada, ng mga tulay, at ng kung ano-ano pa. O kaya sabi ko, corruption yon, Mr. Lacson. Kaya you cannot present yourself as an anti-corruption when you yourself is corrupt. Because of that law you pass. Number two, pinupulaan ko siya every time na ina-absuelto niya si Martin Romualdez, sino po ba? Ang dami siyang pinulaan. Ay inabsuelto si Marcos Jr., kaugnay dito sa flood control project. Alam mo, Ping, kung isa kang public servant, dapat hindi ka balat sibuyas. Nung ako yung nasa Malacanang, lahat ng banat tinatawanan ko lang, hindi ko pinapatulan kasama sa teritoryo. Pangalawa, ang isang mamamayan na kagaya ay may karapatan na magpahayag ng kanilang damdamin, hulaan ng mga opisyalis kung mali ang kanilang ginagawa, paugnay sa kanilang official function. At yan ang ginawa ko. Ayun, dagdag ko pa. Sabi ko, Ping, kung hindi mo makayanan ang init sa kusina at napapasok ka, umalis ka sa kusina. Hindi mo kaya yung mga kritisismo sa'yo, umalis ka na lang yan. Ang sinasabi po natin dyan sa ating column, unang-una, itong mga politiko na takaw na manatili sa kapangyarihan, siguro desperado na, desperate. Sobrang na pagka-desperado, hindi na nila malaman kung paano nila sisirain ang mag-amang Duterte. Ginagawa na nila ang lahat, pero mukhang hindi sila nagtatagumpay. Sapagkat sa bawat paglabag nila sa karapatang pangtao, at bawat paninira nito sa dalawa, lalo naman tumataas ang pagtanggap ng tao sa magamang Duterte. Bakit natin nasabing desperado? Mantakin nyo. Ang ginamit pa nila na magiging testigo sa impeachment proceedings ay siyang hindi naman kakilala, walang ka-stature, non-entity nga Hindi lang yan, ito pa pala nakakulong sa isang heinous crime. Madalit sabi, hindi maganda ang reputasyon. Kung kilala man ito, kilala ito sa kalokohan, sa kawalang-iyan. Ginawa po nilang testigo. Pwede man tawag doon desperado na. Yes. Pagkatapos, ito naman Committee on Justice. Nagkakantara pa sila na pasinungalingan, na sila ay bias, na ginagamit lang nila yan bilang isang libreng plataforma para sila magamit nila para sa kanilang pampolitikang hakbangin. Ibig sabihin,
libre nga yan, may everyday coverage. May expose sa mga mukha nila, mga pangalan nila, at sa politika, kailangan kilala pangalan mo at kilala mukha mo. Gusto mong manalo. Maliban pa sa kailangan meron kang organisasyon o may pera. Yun po ang ginagawa nila ngayon. So, pinasisinungalingan nila. Pero, kasi sinasabi nila, hindi, alam po ninyo, yan ang aming mandato sa saligang batas. Kami ang mag-initiate ng impeachment, ang pagpapatanggal sa pwesto at pagdidisqualify na humawak ng pwesto ng mga tiwaling opisyales na may kasalanan ng pagtataksil sa bayan, betrayal of the public trust. Hindi pagsunod sa kanilang oath of office, kanilang tungkulin. O kaya naman nagkabit sila ng mataas na krimen. Kaya yung pong ginagawa namin, sabi nila sa Committee on Justice, ito itinatakda. At pagkatapos, meron po sinabi yung chair nila, yung chairman nila, si Luistro. Sabi ni Luistro katunayan magkakaroon kami ng mini trial dito. Sus Maria Josep. Nung nakabanatan siya, teka muna, hindi pala mini trial. Preliminary investigation. Ang problema ho ganito, yung preliminary investigation, sabi nila, ang gagawin namin, yung parang sa piskalya. Teka muna. Kung totoo yung sinasabi nyo, bakit? Bakit kayo tumutulong sa complainant? Kasi ang piskal hindi tumutulong sa complainant. Ipapaliwanag natin bakit kaya. Tapos yan ang ginagamit ng preliminary investigation. Tingnan nga natin kung totoo yung sinasabi. Tuloy mo yung tatlong para. Ang sinasabi po natin yan, kasi hindi po ba, sabi ko kanina, pinasisinungalingan nila na hindi yun plataforma para sila namin ng pagkamang Duterte. Hindi rin yung plataforma para ang libre ang aming publisidad. Ginagawa namin yan kasi yan ang binigay sa amin sa saligang batas. At nung sinabi nga nila ng mini trial at napulaan sila, medyo bawi sila. Sabi niya, hindi, preliminary investigation lang yan. Hinahanap namin kung may probable cause. Kung merong kadahilanan na pwede namin itong i-recommenda na ituloy na ito sa Senado. So, pinagpipilitan nila ngayon. Ang ginagawa lang namin parang akin to preliminary investigation or para rin pag-iimbestiga ng isang piskal. Tingnan natin kung totoo sinasabi nila. Ano bang ginagawa sa preliminary investigation? Meron nung maghahain ng demanda. Ang tawag ng complainant. Yung ang tawag doon demandante sa Kastila. Complainant. Yun ang demandante maghahain ng formal na affidavit complaint. At isasama doon sa affidavit complaint yung kanya mga prueba para patunayan yung krimen na isinasampa niya laban doon sa demandado, sa respondent, akusado. Pag naisampa na mo yun, yung piskal naman, bibigyan siya yung dinemanda ng notisya. O may demanda sa'yo rito, sumagot ka. Hingga kita na 15 araw, sagutin mo. At lagay ka rin ng mga prueba mo. Ang gagawin ngayon ng demandado ng respondent, either, dalawa lang ang gagawin yan. Magkasasampa siya ng sagot, counter affidavit ang tawag. At pag nag-submit siya ng counter affidavit, bibigyan naman ng pagkakataon yung nagdemanda na mag-submit ng kanyang reply affidavit, sagot doon sa counter affidavit. At bibigyan naman ng pagkakataon yung dinimanda ng rebuttal.
sasagutin niya. Pagkatapos nun, magdidesisyon na. O kaya naman, kung ayaw niya magsumite ng sagot, dahil sa tingin niya, wala namang sinabi ang demanda yan. Hindi yata ako inaakusahan ng anumang krimen. Wala yung elemento ng mga krimen. Pangalawa, wala naman siyang ebidensya. Hearsay naman. Wala siya nakakabit sa bakal. Kapit nabi niya. Wala sabi, bahala ka rin dyan. Ayoko rin dyan. So, ang gagawin ng piskal o ng investigating prosecutor, dinisisyonan niya batay lamang doon sa complaint. Kung meron sagot, batay doon sa sagutan nila. Pero, hindi yung maaari ang piskal kung walang ebidensya yung nagdemanda. Siya maghahanap ng ebidensya. Isusubpina niya ang isang tao para patunayan sinabi ng nagdemanda. O kaya naman, susubpinahan niya yung mga isya ng gobyerno. Oy, padala niyo rin yung mga dokumento rito. Hindi yung pwede yun. Sapagkat ang piskal, ang trabaho niya lang, pag-aralan ang sinumiti sa kanya at batay doon sa mga natanggap niya, magdidesisyon siya. Wala siyang pakialam doon sa dalawa. Hindi yun siya papanig. Oh, tanong. Yun ho bang ginagawa ng piskal, ginagawa ng Committee on Justice, ni Luistro, at ng mga iba pa? Hindi. Bakit kanyo? Hindi ba? Bago nag-umpisa yung kanilang pagdinig o hearing, in-announce na nila, we will subpoena Madriaga, we will subpoena the BIR, o Office of the Ombudsman, kailangan namin yung mga salin and so forth and so on. So sabi natin, teka muna, bakit kayo nagsusubpina? Wala naman request yung mga demanda. Kasi sa piskalya, yung piskal hindi mag-i-issue ng subpina kung kahit na kani-kanino o padala niyo yung mga dokumento kung walang request ang complainant. Eh dito wala naman eh. Pinatawag nila si Madriaga. Wala. Meron ba request yung complainant? Wala. Moto proprio ginawa nila. Oh. Tapos, hindi naman humihingi ng mga salin. Ganon din ang ginawa nila. Noong pa, ina-announce na nila. Nung ma-realize nila. Kasi napulaan na nga, pinupulaan na sila eh. Sabi niya, hindi. Pag meron ng motion sa kami magpapadala sa subpoena. Ang problema, nagmo-motion, sila rin. Yung mga miyembro din. Pinabahan ang magaling talaga itong mga ito. O kaya tuloy, ang nangyayari sa inyo, pinagtatawanan kayo kasi ipinangangalandakan ninyo yung kamangmangan nyo. Ang katotohanan talaga dyan, pwede rin naman hindi nyo alam. Kaya lang, sinasadya nyo na lang kasi sayang ang pagkakataon na magamit nyo parang plataforma, libre ang coverage ng media, gagamit nyo pa sa pagsira ninyo. Kay Duterte, ama, Duterte ka na. O yan talaga ang katotohanan dyan, Carlo. Yun po sinasabi natin sa ating column today. Ano bang ginawa nila dun dyan? Ano ginagawa nila ngayon? At sinasabi nila, preliminary investigation lang to. Kung nanonood po kayo, marami sa kanila ang nagtanong kung ano-anong mga tanong. Nag-aabugaduhan eh. May tanong dito, tanong doon. Ang iba naman, uulitin lamang. Sabi lang, totoo ba sinabi mo ito sa affidavit mo? Di siyempre sabi niya, totoo. Totoo ba sinabi mo ito? Di siyempre, totoo. Puro ganun lang. Yung iba naman, pag nakakakita sila na nagmamagaling nga uhulihin nila. Ito naman si Luistro, pag nagkakamali si Madriaga ng sagot, meron ba akong naririnig dyan na nagmo-motion? Natanggalin natin sa record yung tanong at ang sagot nitong testigo. Siyempre, on cue naman, duly seconded.
so moved and duly seconded. Ibig ko sabihin, yung mga tanong na ang sagot ay makakasama kay Madriaga, pag napansin ni Luis Trion, mura niya agad sa record. Hindi, kailangan. Kasi yun, magagamit yun laban kay Madriaga. Tinatanggal mo nila yun. Pangalawa, yun ang mga sinasabi ko kanina na nagpapadala sila ng mga subpina. Hindi yung ginagawa yun. Kasi ang ibig sabihin nun, pag ginawa mo yun, tinutulungan mo itong mga nagdemanda. Eh, ang trabaho ng prosecutor, maghain ng demanda, ganun din ang mga kongresista, ihain nila yon sa plenaryo at pag na-aprobahan, ibibigay na sa Senado. Parang yun ang filing sa court. Ipapile mo na sa impeachment court ng Senado. Pero hindi mo nila ginagawa yun. Talagang ginagamit nila. Bawat katas, ginagamit nila para sa kanilang mga sarili. Kaya tingnan natin, tingnan din yung affidavit ni Madriaga. Kasi kung matino kayong lawmaker, hindi nyo papatulan. Pero dahil nga katulong sila sa mga sabuatan, ginagamit nila. Ano kung sabi ko sa affidavit ni Madriaga? Kasinungalingan, false. Malicious, malisyoso, ibig sabihin, sinadyang manira. Pangatlo, incredible, hindi ka panipaniwala. Tingnan niyo yung perjury case na inihain ni Inday Sara, na abogado yung anak ko sa Atty. Paulo, napatunayan mo nila sa pamamagitan ng napakadaming ebidensyang dokumentado at saka testimonya ng testigo. Kasi sabi ni Madriaga, siya daw ho ay kilala niyang personal at meron silang profesional na relasyon ni Inday Sara. Siya daw po ay kasama sa seguridad, security group, intelligence group ng Inday Sara. At marami daw utos sa kanya na ang pag-distribute ng pera. Kasama niya rin si Nolasco, Colonel Nolasco, at sa Colonel La Chica. Itong dalawang tao na ginamit niya na siyang magpapatunay sa katotohanan ng mga sinasabi niya, ay hindi. Ang ginawa ng dalawang La Chica at Nolasco, gumawa ho ng sinumpang salaysay upang pasinungalingan lahat ng mga sinabi niya. Naku, hindi ho namin miyembro yan, hindi ho miyembro ng militarya yan, hindi ho totoo na sinasabi niya. Lahat, umabas na lahat ng sinabi niya, pinasinungalingan niya. Pati nga yung, yung attorney Ryan Kilala, na dating dekano daw, assistant dekano ng San Sebastian Law. Ano sabi niya? Itong inorganize niya raw na support group Inday Sara nang tumakbo itong vice presidente. Ang pangalan ay Isip. Yan daw po ay inorganize niya sa utos ni Inday Sara. At sabi yun ni Attorney Kilala na umaasa rin siya na isusuporta yung mga sinasabi niya. Pinasinungaling, hindi yung totoo yan. Ang katunayan dyan, tagahanga daw siya ni Inday Sara. Suportado niya raw si Inday Sara. Kaya ako po nagmungkahi sa kanya, di mag-organize ka ng support group para makilala ka. Yun ang ginawa niya. Kaya hindi yung totoo na inutusan, hindi nga siya kilala eh. Kahit na yung mga pinapakita niya, mga litrato, mga video, nandun si Inday Sara, nandun din siya. Sabi niya, yan ang pagpapatunay na may relasyon kami, Jesus Maria Joseph. Alam po ninyo, pag meron kang parallel group, at kung ikaw naman si Inday Sara, alam mo, may nag-organize para sa'yo. Pag meron silang event para sa'yo, imbitahan ka, di pumunta ka naman, mga supporters mo. Pero hindi yung big sabihin na pumunta ka doon, kilala mo personal yung nag-organize. Hindi porket inabot mo yung isang flag o plake, magkakilala na kayo.
Kasi ang inyong lingkod, palagi rin naiimbitahan. Mm. Pag naiimbitahan tayo sa isang pagdiriwang, hindi ko kilala yung organizer. Hindi ko rin kilala yung mga nakakasama ko sa stage. Tapos bubulungan ka. Sek, pwede mo ba pakiabot niyo itong plaque? Pakikamayan niyo itong binibigyan namin ng award. O, di siyempre, gagawin ko naman. Mabibideo. Hindi yung ibig sabihin, kilala ko yun. Hindi, siyempre, hindi. O, sabi nila, binati mo pa nga ng happy birthday eh. Sabi niya, Adriaga, binati pa nga daw. Pinakita niya yung video. Ay, yung video ng happy birthday. Merong karatula. Happy birthday, Ram Madriaga. Ibig ko sabihin, hindi talaga siya kilala. Yun nga, ebidensya na hindi ka kilala. Kasi kung kilala ka, hindi mo kailangan ng karatula. Sasabihin mo, hi Ram, happy birthday to you. Ganun lang. Hindi po ba? Mm. Ano pa? Ang dami yung kasinungalingan talaga itong si Madriaga. Sabi niya, pinag-distribute daw siya ng mga pera, yung mga confidential funds sa utos daw ng Inday Sara. Kasama niya rin yan si Nolasco. Kasama daw niya sa pag-distribute. Pati sila Chika. Meron daw silang dalang mga sasakyan. Sabi naman itong dalawa, hindi nga kami authorized na gumamit ng sasakyan. Anong pinagsasabi nito? Sabi niya pa, alam niyo yan sila Chika. Yan kinuha yan ni Nolasco upang maging commander ng ganito. Madaling sabi, parang siya ang dahilan kung bakit siya na-appoint sa posisyon niya. Sabi ni Colonel Lachiga, tinamaan ng magaling yung, paano mangyayari yun? Junior sa akin yun eh. Colonel ako, full colonel. Light colonel lang yan. Ako pa ang gagawin yung baliktad, hindi yung ako ang kukunin niya. Hindi po ba? Isa pa, ang dami yung kasinungalingan. Sabi niya, isa sa mga pagdidistribute niya, meron daw basta may kotse siyang pinaglagyan yata ng pera. Yung kotse daw na yon, minsan nakita niya. Nagdadrive daw yung asawa ni Attorney Kilala para patunayan na talagang may Totoo. Yung pala, yung asawa ni Attorney Kilala, sa pamamagitan ng certification sa LTO at sa testimonya pa ng iba, hindi yung marunong mag-drive at walang lisensya sa buong buhay niya. Kita niyo yung mga kasinungalingan na yan. Meron pa. May pinalabas ng video, may Zoom meeting daw sila. Sa likod ni Inday Sara, meron daw painting. Sa likod niya, yan painting na yan. Sabi niya, ako ang nagregalo sa kanya nung ginawa yan ng isang scholar ko. Nabalidaan niya ata nang gumawa ng painting. Sabi niya, ako ang nagregalo niyan, hindi ikaw. Di yun na naman. Madalit sabi, lahat ng mga kasinungalingan niya, pinatutuwa-tuwanan. Kaya naman, sabi ko nga, sa isang interview ko, sabi ko, alam niyo ba na isa lang ang totoo doon? Sa kanyang mga affidavit. Sabi ng mga nagtatanong, ano po yun, Attorney Sal? Hindi niya napansin. May totoo doon. Yung pangalan niya? Hindi, pati pangalan niya. Doon pa ako pangalan niya yun. Hindi yun. Ano ang totoo? Ang totoo ay ang kasinungalingan niya. Yun ang mga totoo. Yung mga pagsisinungal niya, totoo talagang mga kasinungalingan yun. Meron pa. Bakit ko sinabing incredible? Affidavit niya. Biro nyo, si Presidente Duterte biglang naging bilyonaryo. May 25 million pesos na binibigay. Pambili daw ng motorcycle. Tapos ginamit daw siyang marami daw pera sa account. Sus Mariosa. Alam po ninyo, yung mga estilo nito. Ito yung mga tipo, hindi mo mabubuking. Bakit kanyo? Sabi niya, tumawag si Presidente Duterte sa telepono. Pero hindi naman niya telepono ginamit iba. Boses lang narinig ko. Tapos sabi niya, yung bank account, ginawa akong dami. Di ba, pag nag-ano ka sa banko, yes, sir. pupunta ka doon, mag-fill up ka ng form. Siyempre, hanapin mo yon. Ang ginawa ng bugoy,
marunong din yung abogado. Ay, hindi, ganito ang sabihin mo. O, so, sabi niya, ay, hindi ako nagpunta ng baho. Nandun na lang yung, nag-withdraw na lang ako, gawa na lahat. Yan ang sinasabi natin na incredible, unverifiable. Tapos sabi niya, kahit buksan pa ang bangko ko, may waiver ako. Makikita, may mga amount doon. Sabi nga ng anak ko, Atty. Paul, ano naman ngayon kung nag-waiver ka? Pag nag-waiver ka, di bubuksan, anong makikita ron? Makikita ron yung account sa pangalan mo. Kasi sabi mo nga sa pangalan mo. Makikita ron, kung may pera ka man doon, makikita yung pera. Pero hindi magpapatunay yun na yung si Duterte ang nagpalagay niyan o si Duterte ang naglagay ng account at si Duterte ang may-ari ng perang nandyan. Yun o, nakikita nyo? Kaya napaka-incredible, malisyoso, at kasinungalingan. Yan o, ang katotohanan ng affidavit ni Madriaga at itong mga sirang politiko, mga politikong tiwali, desperado na sa kanilang pagtugis, pagtanggal sa politika ni Inday Sal at ni Presidente Duterte. Ginagamit nila ito. Wala na silang ibang magamit eh. Kasi yung mga kakampi nila, nagbabalik tayo na, tinuturo na sila, tinuturo. Sino nagsabi nun? Wala ka kanina. Sino nagsabi nun? Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sino si Lacson ang nagsabi nun? Alam mo, Carlo, inaantay ko kayo na gawin yung news item, nagtitrending. Yes, Attorney Sal, yung patutsada niya sa inyo, may nagtatanong. Yung galit niya sa akin, galit na galit sa akin eh. Ano ba, kwento natin. Ano ba ang naging dahilan kung bakit nanggagalaiti si Lacson at nagagalit po sa akin at ako'y halos minumura niya na. Nai-compare pa nga kayo kay Attorney Paulo, Attorney Sal. Ito kaya nakakatawa. Madalit sabi, saan pa nag-umpisa ito? Alam nyo, kung nakikinig kayo sa programa ko, ilang beses ko na siyang napulaan. Kasi number one, pinapamalas niya ako sa atin na siya ay laban sa korupsyon. Pero ang sabi ko, balat kayo ka naman eh. Malaban ka sa korupsyon. Pero yung ginawa mo na paghain ng panukalang batas at naging batas, na lumili ka ng isang Senate building na nagsimula sa 18 billion pesos hanggang lumobo ng 32 billion pesos, para lang pakinabangan mo at ng mga kasama mo magkaroon ka ng marangyang opisina. Biro nyo, 32 billion pesos hanggang hindi pa natatapos. Ano ang tawag ko doon? That is corruption. Kasi ginagamit mo ang pera ng taong bayan hindi para sa kanilang interes, kundi para sa iyong interes at interes ng mga senador na gagamit noon. Hindi nyo kailangan yun. Meron na kayong mga opisina. Dapat yung 32 billion na yan na mga gastos, ginugol nyo sa pagpapaaral ng libre sa mga Pilipino, pagpapagawa ng mga eskwelahan, pagpapagawa ng mga ospital, pagbibigay ng mga gamot ng libre, pagpapagawa ng mga kalsada, ng mga tulay, at ng kung ano-ano pa. O kaya sabi ko, corruption yon, Mr. Lacson. Kaya you cannot present yourself as an anti-corruption when you yourself is corrupt. Because of that law you pass. Number two, pinupulaan ko siya every time na ina-absuelto niya si Martin Romualdez, sino po ba? Ang dami siyang pinulaan. Ay inabsuelto si Marcos Jr. Kaugnay dito sa flood control project. Kasi hindi pa nga nag-iimbestigasyon. At katunayan, meron na nga nagtuturo, ina-absuelto niya pa rin. Anong ibig sabihin? Pinagtatakpan niya. Madaling sabi, halos araw-araw na napupulaan natin siya rito. Ito na. And then, ilang beses ko na rin sinabi sa programa natin na yung impeachment, makakapasa sa Committee on Justice, pasado sa plenaryo, tapos sa Senado, may problema sila.
Kasi most likely, sabi ko, opinion ko, 4 dyan, sigurado. Kasi mga pusakal na anti-Marcos yung mga yan. Kaya sigurado, conviction. Pero 4 lang sila eh. Mm. May 2 pang magkapatid, hindi ka pa nakakasiguro doon. 16 mong boto ang kailangan nila. So, halos araw-araw yan ang sinasabi ko sa programa natin. Yes. Now, noong linggo ba yun? Noong linggo yata, Nakaraang link. ako ay in-interview ng isang studio, 3 silang babae. Mm. Inulit ko yung sinabi ko ngayon. Apparently, si Ping, naririnig niya na yung mga komentaryo ko sa kanya. Alam mo, kaibigan ko yan ng matagal. Matagal na magkaibigan kami niyan. Mm. Kasi nga, siya yung koronel dyan sa Krami na nagbabantay kay Kalawan Mayor Sanchez. Kaya ako, abogado ni Mayor Sanchez, 3 taon yata nakulong doon. Araw-araw ko binibisita, di araw-araw kami nagkikita ni Ping Lacson. Mm. At tinangahan ko yan kasi nagkikwento siya sa buhay niya sa akin. At ako naman humanga kasi sabi niya, alam mo Sal, ako pulis. Alam ko, grabe ang corruption sa pulis. Para hindi ako maging corrupt, nagbibenta ako. Nagbabayan sila ko, nilalagay ko sa karag-karag kong kotse sa likod ng truck. Saka ako nagbibenta. Kaya hindi ako naging tiwali. Sabi ko, okay to Kaya every opportunity I have, Mm. siya po ay pinupuri ko sa programa ko, kung saan man, publiko. Ay, nung namatay nga yung kanyang, hindi tayo nagkamali, yung nanay niya. Di ba, Cavite, Imos. Mm. Gabing-gabi, pinuntang ko. Ako'y kaibigan ko siya At hanga nga ako sa kanya. Nasira lang nung nagsimula siyang umatake kay Duterte sa administrasyon. Mm. Sinasagot ko siya, syempre, upang pasinungalingan mga sinasabi niya. And then, siguro nayayamot siya sa akin dahil sa halip na pinupuri ko siya, iba na ang linya. Mm. Ako naman kahit kaibigan kita, gaya na nga sinabi ko sa inyo. Mali ka. Ngayon, natatanda mo yung kay Kalawan Mayor Sanchez? Mm. Yung pong pamilya niya lumapit sa akin. Mm. Humihingi yun ng tulong, paparol na daw. Tagal na raw nakakulong yung kanyang ama. Kanilang hadriti pamilya. So, ako naman bilang Chief Presidential Legal Counsel sa spokesperson, ang ginawa ko, inirepair ko. O sabi ko, hindi sa akin yan, doon kayo sa Bureau of Prisons, Bureau of Pardon, yung parol. So, inirepair ko, sinulatan ko, ayan, bahala na kayo dyan. Aba, galit na galit sa akin, bakit ko daw ako nakialam, bakit daw, ay suswat. Hindi ka ako nakialam Mm. Hindi nga ako nakialam, unang-una, hindi yun ang trabaho ko. Pangalawa, dati nga akong abogado. Baka mapulaan pa ako pag ako tumulong. Kaya ang ginawa ko na lang, yung ordinaryo kong ginagawa ng lahat ng tulong, nire-refer ko sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Katunayan, si Presidente Duterte, nag-react sa kanya Nang hindi ko nalalaman, tumawag siya ng press conference si Presidente Duterte, hindi nga ako pinasama Yung pala, ayaw niyang marinig na pinagtatanggol ko siya. Mm. Tumawag siya ng press conference sa Malacanang to defend me from the accusation that mali ang ginawa ko sa pag-repair ko sa Bureau of Pardons and Parole tungkol kay Lacson. Alright. So yan ang background. Ngayon, yung interview sa akin, Mm. inulit ko na most likely, dahil mga pusakal na anti-Duterte ito, 4 na yan, conviction. Unang-una, ano bang ibig sabihin ng pusakal? Ibig sabihin, died in duel. Ibig sabihin, talaga sagad kang, sagad kang kontra dun sa tao. Kaya nga pusakal Kaya pag sinabing pusakal na magnanakaw, talaga magnanakaw yan, magaling yan Mm. sa pagnanakaw. So, yun ang nireact niya. Kaya nung in-interview siya the following day, Mm. binanata niya ako. sabi niya, alam niya, napanood ko, napakinggan ko. Mm. Tawa ako ng tawa. Aba, sabi ko, grabe. Ano ba? Ano ba ginawa ko? Minura ko ba ito? Parang wala ko natawa. Sinabi ko lang na sa tingin ko, bubuti sila ng conviction. Mm. So pinakinggan siya. Sabi niya, bakit? Bakit ba mas marunong pa siya sa akin? Mas marunong pa siya sa akin. Mas marunong pa siya kay ganito, ganyan.
Sabi niya, di ba sabi ko, yung kung ano, ebidensya, doon ako pupunta. Paano sasabihin niya, pusakal? Kung sabihin ko, siya ang pusakal. Ungas, ungas. Sus Maria Jose. Di tawa ko ng tawa. Tapos, hindi pa siya sabi niya, alam niyo, ang saving grace niya. Yung anak niya, bilib ako sa anak niya, pero siya wala. Hindi ko nga malaman. Paano, bakit daw yung prutas? Bakit daw yung, di ba, kasi ang kasabihan, kung ano ang bunga ng isang puno, ganun din. Walang ibang bungang lalabas. Pag ibang lumabas yan, ibig sabihin, kakaiba. So dapat, kung binabanatan niya ako, at hanga niya sa anak ko, at magaling ang anak ko, ang dapat na sinabi niya ganito, ang punong kahoy, nagbunga, ang binunga si Panelo. Dapat, ang analogy mo, bakit yung ibang bunga naman na dumating? Hindi yata Panelo yung dumating, iba. Mas malayong magaling sa anak. Pero sinabi niya, yung bunga daw ay malayo sa puno. O bunga pa rin, di pareho pa rin bunga. Nalilito na siya eh. Ang ganda loko-loko tuloy. So, ano po sagot ko? Nag-issue ako ng statement. Sinagot ko po siya at nag-trending. Sabi ko po sa kanya, number one, sabi ko, mukhang nasaktan yung mama sa katotohanan. Siguro ako, nung minumura niya ako, tinatawag niya ako ungas. Siguro nakakita siya sa sarili niya, sa salamin. Siguro nagsasalamin siya. Kaya nung pinahayag niya yun, ang karap niya, yung mukha niya. Kaya tinutukoy niya sarili niya. Pangalawa, sabi niya kasi, ano siya, manghuhula? Sabi ko, teka muna. Ang opinion ko lang naman yun. Ang opinion ay batay doon sa galaw mo sa Senado. Nakikita ko na kontra-kontra ka. Sa tingin ko, diretso, ganun din ang boto mo, kukontra ka din. At wala akong sinasabi na sigurado. Kahit sabi ko sigurado, hindi pa rin masama yun. Kasi opinion lang nga yun eh. Ngayon, kung totoo na ikaw ay kontra sa opinion ko, di sabihin mo, I disagree. Kasi alam mo, Carlo, napapansin mo ba, lahat ng mga nag-criticize sa kanya noon, ang palaging sagot niya, they are entitled to their opinion. Never ko siyang nakitang nagalit ng gusto at nagwala. Ngayon lang. Sinabi ko lang naman, pusakal, ibig sabihin ng rabbit. Pangalawa, sabi ko, alam mo, Ping, kung isa kang public servant, dapat hindi ka balat sibuyas. Nung ako yung nasa Malacanang, lahat ng banat tinatawanan ko lang, hindi ko pinapatulan kasama sa teritoryo. Pangalawa, ang isang mamamayan na kagaya ay may karapatan na magpahayag ng kanilang damdamin, hulaan ng mga opisyalis kung mali ang kanilang ginagawa, paugnay sa kanilang official function. At yan ang ginawa ko. Ngayon, dagdag ko pa. Sabi ko, Ping, kung hindi mo makayanan ang init sa kusina at napapasok ka, umalis ka sa kusina. Hindi mo kaya yung mga kritisismo sa'yo, umalis ka na lang yan kung hindi mo kaya. Ngayon, eto na. Yes. Sabi niya, yung anak niya, yun lang ang saving grace niya. Yun ang magaling, mahanga ako doon. Ito, without me knowing, hindi ko naman alam, itong anak ko pala, nakita niya yung away namin. Ang ginawa niya, sumagot siya. Ewan ko kung nabasa niyo na yung sagot niya. Nabasa niyo ba? Wait lang. Nabasa namin, Attorney Sal. Ginawa niyo yun. Ginawa niya yung news item. Meron ka bang kopya? Basahin mo. Wait lang, Attorney, kasi nag-loading yung phone ko. Pero, ang sagot niya ganito. Yes po. Sabi niya, kasi pinupuri siya ni Ping, di ba? Sabi ni Attorney Paolo, ako po ay nagpapasalamat sa inyong mababait na mga salita. Thank you for your kind words. Pero kaya-kaya ni dati ko na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Pero ako, sabi niya, ako po ay proud son of Attorney Salvador Panelo and Dr. Araceli Panelo.
At Yes. kinukuha ko lahat ang mga kagalingan ng bawat isa para magkaya ko. At hindi po ako isang saving grace ng daddy ko. Kasi nga, unang-una sabi niya, agree! Agree ako sa opinion ng tatay ko na apat sa inyo talaga mag-convict. Mm. Ngayon, kung sabi mo, sumusunod ka sa ebidensya at gaganapin mo at susundan mo yan at patay sa ebidensya, magbibigay ka ng desisyon. Sabi ni Atty. Paulo, kung yan ang totoo sinasabi niya na susundin niyo ang ebidensya na wala naman at aabsueltuin niya si Inday Sara, ako at ang aking ama ay magiging maligaya na aminin ang aming pagkakamali. O yan. Yan ang sagot. Alam ko at yun din ang naging sagot ko sa kanya. Ayan na. At alam mo Mm. ba na yung anak niya, kaibigan Yes, na kaibigan ng anak ko si Paulo. Mm. Kaya, nung nag-aaway, na hindi niya raw alam na nag-aaway, hindi mo ko niya yung pag-aaway, na nagkakaroon kami ng trakaso. Tumawag daw si Attorney Jack, anak, bugado na rin yun. Tao! My dad and your dad are at it again. Sabi naman daw ni Paolo, never mind them, let them be. Basta tayo, we will be the better versions of our fathers. Ah. Tapos, pinadala niya rin ang sagot niya. Ano ang sagot na mga ni Attorney Jack? Wala, padala siya ng puso. Hindi, agree naman siya. Oh. Pero ako, Ping, hindi ako galit sa'yo. In fact, nalulungkot nga ako eh. Dahil hinangaan kita. Natutuwa ako sa'yo ng mga panahon. Talagang nagsinop ka. Hindi ka tiwaling opisyal noong ikaw ay polis. Hanggang naging chief PNP ka. At naging magbuti tayo magkaibigan. Pero, hindi yung dahilan para hindi kita i-criticize kung sa aking tingin bilang public official ay mali ang ginagawa ko. Mm. Actually, yun ay pag-ibig pa rin yun, Ping. Alam mo bakit? Because love includes the correction of the wrong. Mm. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagtutuwid ng pagkakamali ng isang kaibigan para hindi ka mapariwara. O, yan ang tandaan mo. Yeah, at least na-remind po siya, Attorney Sal, na hindi tayo yung personal, kundi based na din sa mga issue na kinakaharap niya. At Tuloy, dahil nga naging personal siya, Mm. sabi ko, if you disagree with me, then you can express it. But lacing it with personal insult and attack is a mark of idiocy. Hindi mo dapat gawing personal. At tawag namin doon ad hominem. Mm. Sagutin mo yung aking sinabi at sabihin mo na hindi totoo yan kasi ganito, ganyan. Huwag ka nang sumama sa mura, sa insulto, ano. Kasi ibig sabihin, hindi mo kayang sagutin yung issue na batay lamang sa lohika, hindi sa personal. Yun. Number one, sinasabi kasi na fake news. Bata mo, nagkakalat ng fake news na. Mm. Pero, kung fake news yung pagkatagip sa kanya, ba't di nagsasalita si Ko? Di ba? Nagmumonitor naman niya na araw-araw sa nangyayari sa Pilipinas. So most likely, na-aresto nga yan. Dahil ayon sa kanila, yan daw, walang travel documents, ulang. Kaya siya hinuli. Ang problema ngayon ganito, wala tayong extradition treaty sa kanila. Yeah. Kaya kailangan, paraan mo pa sa diplomatikong pag-uusap, pakiusap at balik mo sa akin yan, dali mo, parang ang ginawa nila kay Tebes. Mm. Pero yan, may extradition treaty na tayo na. At another problem is, mukhang mahihirapan na payagan si Ko na ibalik dito. Kasi meron siyang video o record na talagang yung isa sa pinakamataas na opisyalis ng bansa ay binabalaan siya. Pinagbantaan siya na papatayin kita pag ginawa mo yan. Ibig sabihin yung pagbubulgar dun sa flood control project. Kaya talagang merong threat sa buhay niya. Kaya sa tingin ko, pag yun nakita ng Czech Republic, yung video yun o yung record na yun,
mukhang hindi nila ibibigay si Saldico rito. Mm. Kasi sigurado baka style na yan. Hindi Aquino. Bababa pa lang eh. May tama na sa ulo yan. Kasi nga, marami na siyang binulgahan. Tinuturo niya pa ang presidente ng bansa. Tinuturo niya ang dating speaker. Marami siyang tinuro. Sinabi niya pa yung paghahatid ng pera. Pera, limpak-limpak na sa labi. Eh talagang napakaselan yun at napakapanganib na mga pagbubunyag ng mga lihim. Kaya ang buhay niya talaga napakadelikado. Sa tingin ko, hindi papayag yung bansa na umuli sa kanya na ibalik siya hanggat hindi nakakasiguro na ligtas ang buhay niya pag bumalik siya dito. Ayan. Sa mama ng loob ng kaibigan natin o kakilala, hindi yung maaaring tumahimik tayo sa harap ng paglabag sa saligang batas, paglabag sa karapatang tao, sa pagmamalupit ng mga opisyales, sa kanilang mga pagnakaw ng pera ng bayan. At kahit na kalaban natin sa politika, pag tama, kayo ang saksi, pinupuri natin yan. Wala rin kahit na magalit kayo sa akin. Pag tama, pagtatanggol ko. Kaya nga, yan ang ginawa natin kay Ping Lacson, yan din ang ginawa natin kay Amy Marcos, yan ang ginagawa natin sa lahat na pupulaan natin. Nakita nyo, kahit nakakakampi, kahit maka-Duterte, pag alam ko ang background mo, talagang tatamaan ka sa akin. Ang pinaka-concession ko na lang, hindi ko ngangalanan, i-describe ko na lang. Bahala na ang tao dahil kilala naman kayo kung sino kayo. O yan o. Ayan. Kaya makakaasa kayo. Hindi ho tayo lilihis. Mula pa ho ng estudyante, aktivista ako, ganyan na ho ang aking reputasyon. Kaya merong mga ayaw sa akin. Talaga, hindi mo mapapatuwa lahat ng tao. Meron na ayaw sa estilo ko. Kaya na sinabi natin, yun lang talaga ang pwedeng makaalis ng agam-agam ng tao kaugnay sa kanyang kalusugan. Talaga, kung ano yung eksaminasyon, pakita mo. Medical condition. Hindi madadala sa jumping jacks. Madaling gawin lang yun eh. Yung sa pagtakbo-takbo. Sabi ko nga, gusto mo, o tayong dalawa, 5 kilometro, takbo tayo. Yung jumping jacks, siguro gawin natin 100. Yung pagbubuhat mo ng 10 kilos, hindi Bigas. pwede 1, 2, 3. Gawin natin siguro mga 50 kilos. 50. O mga 50. Pero hindi yun eh. Of course, I can understand bakit na ginagawa yun. Gusto niya, huwag niya na akong alalahan, malakas ako. Ang pinakamadali talaga niya, tapos ka ng medical bulletin. Huwag kang mangamba na may sakit ka, cancer ba yan o hindi cancer yan, o ordinaryo sakit yan. Huwag kang mag-alala sapagkat kaming mga mamamayan, kahit na ayaw namin sa iyong pamamalakad, bilang Kristiyano at mamamayan, ipagdarasal ka namin, pananalangin ka namin, na maging malusog ka, na kung kukunin ka man, ng dakilang lumika, hindi naman yung ikaw mag-suffer ng ganoon. Basta gusto namin maayos pa rin. O, yan po ang akin. Ayan. Matagal ng mungkahi yun Hindi ko maintindihan ba't di ginagawa ng gobyerno. Buti pa sila Governor Garcia at si Congressman Abel Garcia, yan ang iniisip nila. Pati sino pa ba? I think si si Mayor Olaso na Zamboanga. Voucher na lang. Para, kasi ang nangyari daw, Instant na pera. yung 5,000, pag mahilig sa inom, sugal, doon na pupunta Hindi doon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Yan.